Sir Arnie, no, ito yung aparato mo. 3 kilowatt pure sine wave inverter, 60 ampere ang MPPT. So, ito, tanggalin mo na itong dust to, no? Cover lang naman yan. So, Powmister yung inverter natin, no? SCC o MPPT natin, no? Sorry. So, ito, yan lang naman presentation na, no? Ingat lang tayo dito sa battery, no? Kailangan tama yung polarity, red is to red, black is to black. Then naka-series yung battery mo, no, para maging 24 volts. So from positive to negative, negative to positive, then positive to negative. So yun yung terminal, pinakadulo dito, negative, no, yan. So obserbahan niyo muna, no, yung mga wiring, no. So merong color coding, red is to red, black is to black, red is to red, black is to black. So breaker ng battery, okay. Ito breaker din ng battery. Pero naka-load sa kanya is yung inverter. Ito naka-load sa kanya is yung MPPT natin. So obserbahan lang natin, no? Dito lang medyo delikado sa battery, no. So unang installation ng cable mo sa battery, no, wag mo muna kakabit sa battery. Okay. Ito muna, kabit mo muna yung cabling dito. Then pag nailagay mo na, then lagay mo na yung battery, dalawa. Then i-connect mo yung dalawang series. Then sa huli yung kabit mo yung red at saka yung black. Then unang power mo is yung battery, okay, para mag-on yung MPPT, then yung inverter, no? Then pag off, huli yung battery, okay. So sa ngayon naka-load tayo, yan, meron tayong load sa bahay, yan, 30 watts, no? TV 55 inches, then electric fan, ilaw, yan, switching ko, yan, okay. So nakaset na yan, nakaset na yan sa LO8 o LiPo48, sabihin 24 volts yun, no? So yon, kita mo nag-harvest na siya, no. So kung mali ang setting, no, ay hindi mag-harvest. So nag-harvest na yan, nakikita mo. 79 watts. Then 35 volts, okay. So yan. Then battery is 26.4, okay. So mahina pa yung harvest natin dahil nga alas 8:30 lang. Okay. So naka-load dito is 550 watts na solar panel tsaka isang 350 watts na solar panel. Okay. So maximum mo 1,400 watts ang pwede dito, no. So 2,600 nga kamo yung solar panel mo. Then dalawa uli doon sa isang aparato mo. So number 1 to. So ito ang voltage reading natin, no. 26.4. Then dito 26.4 din yan. Okay. Then ang cutoff mo dito ay 23 volts, okay. Mawawala yung LED red, ibig sabihin ay shut off, di gagana yung inverter mo, walang output dito, no, pag nalobat yun, 23 volts. Then kapag ang reconnection niya is 3.4, okay. Ang reconnection, ibig sabihin na para umilaw yung LED red, kailangan mo ng 3.4 plus yung 23 na disconnect. So equivalent ng 26.4 volts ang reconnection para umilaw yung LED red mo na yan. Okay. So yan, relay good. 24 volts yan. Okay. 200 ampere para mas malakas lang. So pwede ka na mag-rice cooker dito, no. Then do yung inverter mo, yan. So merong monitoring din dyan, no. So although merong difference yung voltage dito, no, dahil nga inverter, bago makarating yung voltage dito ay magkaka-drop na dun sa mga devices saka makarating dito sa monitoring mo. So yan, nakalagay dito is 26.1. Then ang output mo voltage 224 AC na yun, ha. Then yan, may temperature din to, okay. So then ito is wattage, no, may wattage din pala rito, no? 129, dito is 129, so same, okay. So medyo accurate yung wattage output din. So pasip ko sa ito, sir, no. If ever di mo pick upin, so chat na lang tayo kung anong shipment ng gusto mo. Then test ko yung pangalawa maya maya, no. At medyo mahirap ano to, setup, no. Ito yung setup ko talaga, no. So wala akong spare na battery kaya binaklas ko muna din. Ito yung ginamit natin. So wait na lang sa pangalawang aparato, sir, no. So testing ko na ito ng ilang oras, then yung pangalawa. So salamat ulit sa pagtitiwala, sir. Then God bless.